Masayang araw mga ka-PL! Nagbabala po ang isang grupo sa lahat po ng ating mga kababayan, sa lahat ng mayroong hawak nitong di umano'y pribadong video ni Mr. President Bongbong Marcos at ni FL Lisa Marcos, kasama nila ang isang foreigner di umano mga kababayan na mayroong kagandahang lalaki, katangkaran, maganda ang pangangatawan at higit sa lahat, kalakihan, jumbo hotdog, ika nga. Ha? Nagbabala itong isang grupo na kung tawagin ay Liga Independencia Pilipinas, mga kababayan. Mismong ang kanilang chairman ang nagbigay babala sa lahat ng mga kababayan natin na meron ng kopya nitong di umano'y pribadong video ng mag-asawa. Hamon ito para sa inyong lahat, mga kababayan, kung sino-sino man kayong merong hawak nitong pribadong video. Hindi po ito para sa akin, ha? Hindi po ito isang babala, kundi hamon. Ito para sa pagkakaintindi ko lang, mga kababayan. O ito po ang sinabi nitong grupong Liga Independencia Pilipinas, mga kababayan, o ng kanilang mismong chairman. Mga nagpapakalat na mayroong pribadong video si PBBM at First Lady Lisa posibleng managot sa batas. Nako, nakakatakot pakinggan, mga kababayan, posibleng managot sa batas. Ay, sino hindi matatakot niyan? Kakasuhan. Hanggang sa kalaunan, makulong. Noho, nagbabala si Liga Independencia Pilipinas Chairman Emeritus Jose Antonio Goycia na maaaring maharap sa patong-patong na reklamo ang mga netizens na nagpapakalat ng umano'y sensitibong larawan at video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Araneta Marcos. Sa ngayon, mga kababayan, wala pa naman tayong nakikitang video. Wala pa tayong pinagpipiestahan na video nitong mag-asawa kasama nila itong di umano'y foreigner. Kundi, screenshot lang bahagi nitong di umano'y sensitibo o pribadong video ng mag-asawa. Yan ang totoo. So, dahil mayroong screenshot, maaaring totoo nga na mayroong video, mga kababayan. Di po ba? Matatandaan na kumakalat ngayon sa social media ang isang larawan na umano'y makikita ang isang ginang. Ayan. Ginang na kahawig po ni FL Lisa Marcos, ganun din ang pormahan ng kanyang pangangatawan. Yung balikat, yung kanyang dibdib, yung kanyang hugis ng kanyang pangangatawan, kanyang bewang, siyang-siya. Ayon po sa ating mga kababayan. Litrato, oo, may kumakalat, no? Pero video, wala pa. O ito pa. Huwag nating lokohin ang sarili natin. Kita nyo na? Ha? Huwag daw po natin lokohin ang sarili natin. Para sa kanila, walang katotohanan. Ito ay isang kilalang taktika. Kapag walang maipakitang katotohanan, dangal ang tinatarget kapag hindi kayang usigin ang pamamahala, personal na buhay ang binabalahura ani Goycia. Mga kababayan namin na may hawak po nitong videong ito, patunayan po ninyo na totoo po yang videong nasa inyong mga kamay na at nasa kamay na ng karamihan nating mga kababayan.
ako aminado ko, wala talaga ako nitong video na to, mga kababayan. Ilabas nyo na! Para hindi ho kayo masabihang gumagawa lamang kayo ng paninira sa dangal ng mga taong nabanggit dito, personal na buhay nila ang inyong binabalahura. Ilabas nyo na. Kasi hanggat walang mailabas na video, puro lang screenshot, chismis ang datingan. Fake news. Di po ba? Kung sino man ang may hawak, ilabas nyo na para pagpiestahan na uli natin. Ngunit, hindi saklaw ng malayang pananalita ang pag-iimbento. Kita nyo na. Nang iimbento lamang daw kayo ng kwento. Pag-iimbento ng krimen at immoral na gawain. Kapag ang mga ganitong paratang ay ipinapakalat online ng walang sapat na batayan, kita nyo na, maaari itong magbunga ng pananagutang kriminal at sibil sa ilalim ng umiiral na mga batas sa libel at cyber libel, dagdag pa niya. Kita nyo na, mga kababayan. Mga kababayan naming may hawak nitong videong ito. Wala daw po kayong sapat na batayan. Papayag po ba kayo niyan? Kung sino-sino naman kayong mga may hawak na nitong videong ito, siguradong meron po kayong sapat na batayan. Ha? Hawak nyo na eh. Bakit hindi nyo po kayang ilabas? O di kaya, ipasa nyo kay Maharlika. Kasi si Maharlika, siya rin yung naglabas ng pulboronic video. Maaaring kaya niya ring ilabas ito. Kung talagang totoo man ito. Ako, gustong-gusto ko na talagang mapanood to, mga kababayan. Alam ko, maging kayo, gusto nyo na rin po itong makita, mapanood. Kasi kung hindi daw ito totoo, kung gawa-gawa lamang di umano ito, maaari itong magbunga ng pananugutang kriminal at sibil. Hindi ho ba kayo natatakot na maaaring kakaharapin ninyo ay libel at cyber libel na kaso? Para hindi po umabot sa inyo yan, share nyo na sa amin yung video na yan. Ilabas nyo na. O di kaya, baka mayroong kaibigan natin na tagapanood dito sa ating munting channel, alam yung aking social media account, itong tawag dito, Pambansang Loyal na page, o di kaya yung aking sariling account sa Facebook, baka pwede nyong i-send naman doon yung video, di baling putol-putol. Di baling 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. Kung ilang mga minuto yan. O maaaring mahaba yan, siyempre, yung ganyang klaseng ginagawa ng mga mahahalay na gawa, ika nga. Hindi naman siguro 5 minutos lang magtatagal, maaaring aabot yan ng mga 30 minuto. Baka sakaling maibigay nyo po sa akin. Nang mapanood ko naman, hayaan nyo, hindi ko naman po ilalabas, mayayari tayo. Kinakailangan ng maglabas niyan, yung mga taga-ibang bansa, ayan, katulad ni Din Chase, katulad ni Maharlika, yan, kasi mahihirapan silang habulin. Di ba? Hindi sila basta nahahabol. Kung nag-iingat po kayo sa inyong sarili, hindi kayo masabihan na gumagawa lang kayo ng paninira sa mag-asawang ito, mga kababayan, patunayan po ninyong hindi totoo. Ilabas na yan. Pagpiestahan na yan. Para may bago naman po sa mga bali-balita. Diyos ko naman. Nakatutok na tayo dito masyado sa
impeachment na ikakasa kay Mr. President Bongbong Marcos. Hindi naman po ganun kadali mapa-impeach ang isang elected official. Dadaan yan sa tamang proseso. Di po ba? Pero lahat po tayo, yun na talaga ang gusto natin, sa totoo lang. Taas kamay sa mga gusto nang mapa-impeach. Etong mama na ito. Lahat po tayo, pare-pare. Pare-parehas po tayo, mga kababayan. Pero dito muna tayo sa video para karagdagan po itong matawag natin na pwedeng isama sa ikakasang impeachment, no? Dito kay Mr. President. Di po ba? Pagpiestahan muna natin itong videong ito bago tayo tumungo sa impeachment ni Mr. President para may kakaiba naman. Sana lang, no? Yan kung ayaw nyo pong maharap sa libel at cyber libel, ilabas nyo na. Patunayan po ninyong totoo. Yan, maganda dyan. Di ho ba, mga kababayan? At huwag kayo matatakot dun sa babala nitong grupong ito. Babala lang naman yan Ang nagbabala, yung Liga Independencia Pilipinas. Yung ang dalawang taong nabanggit, nakasama di umano sa video, nanahimik nga Di ba? Hindi nga sila nagbigay ng babala. Magbababala kami sa inyo. Kami mag-asawa. Kakasuhan namin kayo ng libel at cyber libel. Walang ganun. Mula sa mag-asawa, na itong grupong ito, umepal. Hayaan na natin. Karapatan po nilang umepal. Di po ba, mga kababayan? Kung talagang epal sila, di ganyan talaga. May mga ganung tao talaga, mga kababayan. Para lang, siyempre, mapansin ng kung sino man nais nilang makapansin sa kanila. Okay, ito pa isang balita. Di bagay, maingay na. Itong tungkol sa di umano'y impeachment na ikakasa kay Mr. President, mga kababayan. Di po ba? Ito po ang naging tugon ng Malacanang. Tinawag ng Malacanang na walang basihan ang mga pahayag tungkol sa umano'y impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umano'y nagmula sa taga-suporta ng isang mambabatas. Walang basihan daw, mga kababayan. Di sige, kung yan ang inyong paniniwala, tuloy nyo lang. Basta yung impeachment kay Mr. President na iluluto na ng ilang mambabatas, pinaghahandaan na, ngayon pa lang, hindi pa man din nagbubukas ang kamera, matutuloy at matutuloy yan. Ayon po sa ating kaibigang butiki na nakasilip sa kisame. Palasyo, PBBM, masipag magtrabaho. Wapakels, sa impeachment, chismis. Wapakels daw, mga kababayan. Chismis lang daw yung impeachment. Sa ngayon, chismis. Kasi, kinikwento pa lang. Hindi pa nagaganap. Hindi pa naisasampa. Kaya, chismis pa lang. Antayin natin na magbukas muli ang Congress ng matigil yung sinasabi ninyong chismis tungkol sa impeachment. Sa ngayon, wapakils daw ang sabi nila, mga kababayan. Kaya pala, mula nung sinabi ni Congressman Erese, napakabilis po nilang maglabas ng kanilang statements. Sunod-sunod, mga kababayan. Tapos, yan ba yung wapakils? Huwag nyo nga kaming niloloko. Sino ho niloloko ninyo? Kami o sarili ninyo? O baka naman nagpapalakas na kayo ng loob? Dahil natataranta na kayo sa impeachment ni Bongbong Marcos. 300 mahigit ang mambabatas. 100 lang ang kukunin. Boom. Tapos ang boxing. Di ba, mga kababayan? Dasal-dasal. Sana gabayan
ng Allah itong mga mambabatas na magsasampa ng impeachment laban kay Mr. President Bongbong Marcos, mga ka-PL. Ito pa isang balita. Tungkol naman po ito sa ating Tatay Digong, mga kababayan. Ito ho ang sabi niya. Hindi uuwi hanggang si PBBM, ang Pangulo. Kita nyo na? Hindi uuwi daw po si Tatay Digong, mga kababayan, hanggat si Marcos ang Pangulo. O mas pinipili umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na manatili muna sa The Hague, Netherlands, habang si Pangulong Marcos Jr. ay nananatili pa sa pwesto ayon kay Davao City 1st District Representative Paulo Polong Duterte. Mainam pa nga doon muna si Tatay Digong, mga kababayan. Dito kasi sa Pilipinas, napakarami hong problema. Napakarami pong mga usapin, anomalya, korupsyon na hanggang ngayon hindi pa kayang lutasin ng ating presidente. Imposibleng hindi makapagbibigay ng statement si Tatay Digong patungkol dyan, oras na narito na siya sa ating bansa. Hindi magpapapigil yun eh. Magsasalita at magsasalita yun eh. Baka nga magalit pa yun kay Marcos. Mga kababayan, magpatawag ng isang press con para makarating kay Pangulong Marcos yung mga ninanais niyang sabihin. O ganun katapang yung ating tatay. Kaya mas mainam na muna siguro na doon muna siya. So, tayong mga umaasa, lalo na ako, na sana bukas makalawa, etong taong ito, halimbawa lang, narito na si Tatay Digong sa ating bansa, nako, nakakalungkot man. Pero mismong si Congressman Pulong na may sabi na si tatay na rin daw mismo may sabi na mas mainam pang manatili sa dahig kaysa sa umuwi sa Pilipinas hanggat si Marcos ang presidente. Kasi ganoon din naman hindi rin naman siya makakapagsalita. Gigipitin. Di po ba? Kasi sa administrasyon ni Marcos, kapag lumaban ka sa kanya, nako, manda ka. Lalo na't kilalang tao ka, may impluwensya, nako, kumanda ka. Takot sila sa mga kritiko nila Di po ba? Takot sila. Kaming mga vlogger, tinuturing lang naman nila kaming mga trolls. Di sige. O sa isang panayam, sinabi ni Congressman Pulong na naunawaan niyang hindi lamang ang kanilang pamilya ang nananalangin na makauwi sa Pilipinas, ang dating Pangulo, kundi ito rin ay panawagan ng milyon-milyong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Kasabay nito, nanawagan ang mambabatas sa mga kapwa Pilipino at sa militar, kung sa tingin ninyo ay nasa panganib na ang mga Pilipino protektahan ang ating mga kababayan at ang Pilipinas. Nako, sa militar, wala tayong aasahan. Kasi gusto man magsalita nitong mga nasa mababang ranggo na mga men in uniform, bibihira lang po ang maaaring gustong magsalita. Katunayan, napipigilan pa nga sila dahil sa kalam ng sikmura, mga kababayan. Totoo yan. Siyempre natatakot din sila na baka isang araw magaya sila kay Munggaw na tinanggal sa pwesto. Ngayon siguro baka nakadetine itong mama na ito. Sa ngayon mahirap asahan ang men in uniform, mga kasundaluhan, mahirap asahan kasi ang kanilang mga general parang nakuha na po. Nakuha na. Hawak sa liig, parang ganun, mga kababayan. Iilan lang ang mga merong prinsipyo
katulad ni Mong daw na nagbigay na kanyang pronouncement patungkol sa pag-withdraw niya ng suporta kay Mr. President. Yung mga ganyang klaseng sundalo, matataas na ranggo, dapat yan saluduhan. Dapat yan pasalamatan nating mga civilian, no, mga kababayan. Pero yung isa dyan, isang mama dyan, na nagsasabing hindi daw siya tuta, sundalo daw siya, sundalo. Hindi dapat yan saluduhan, mga kababayan. Okay, sige, hindi ka tuta, sundalo ka, pero sundalong tuta. Tatay, okay lang po. Tatay Digong, ay nauunawaan po namin kayo na mas ninanaiso ninyong manatili muna dyan sa The Hague, Netherlands, kaysa sa umuwi sa ating bansa o saan mang bansa kayo ampunin, no? Hanggat si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Sasakit po ulo nyo. Kami nga, tatay, nako, araw-araw, ang sakit sa ulo ho talaga. Ang hirap po makipaglaban, no, sa administrasyong ito kasi kapag ka masyado mong ginalingan sa pagbibigay ng komento, sa pagsasabi ng katotohanan, sa pagpuna sa kanilang mga kakulangan, sa kanilang administrasyon, Tatay Digong, mahirap po para sa amin. Kaya nagbibigay man kami ng komento, kaunting kritisismo, pero yung nasa tamang kritisismo lang. Kung doon lang talaga tayo sa issue. Doon lang tayo sa issue. Yung gagawa tayo ng mga kwento, mahirap na. Kaya kami, Tatay Digong, nagtitiis lang kami ngayon. Alam naman namin, Tatay Digong, na mayroong araw para sa ating lahat. Dadating din yan at malapit na. Lalong-lalo na sa taong ito, 2026. Naku po, kaabang-abang yan, mga kababayan. Sa ngayon, huwag muna natin masyadong pag-usapan yan. Sa mga susunod na araw, malalaman nyo rin po yan. Lalo na, meron pong mga impeachment na niluluto patungkol dito kay Mr. President. Abang-abangan na lang po natin. Matutuwa ho kayo. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan, tungkol naman po ito. Nako! Sa panibagong kahihiyan. Ni Mr. President, mga kababayan, panibagong kahihiyan na naman ito. Nagapak na nga sa lahat ng survey. Merong negative 3%, negative 7%, negative 23%, pero meron ding 48%, mga kababayan. Ito ho, ang 48% na panibagong kahihiyan na naman ni Bongbong Marcos. Kakahiya na talaga ito. Kung ako sa mama na ito, bababa na lang ako ng kusa. Lalapit ako sa mga kasundaluhan, sa mga kapulisan, surrender ako. Ganun ba? No? Kaso makapalaw mo ka Ang kapal ng apog. Ganyan pala. Kapag makapal ang muka, walang hiya. Halos kalahati ng mga Pilipino ang may maliit o walang tiwala sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang kakayahang tugunan ang flood control scandal ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Kita nyo na? 48 ng mga Pilipino walang tiwala kay PBBM sa flood control scandal. Ayon po ito sa survey, mga kababayan. Totoo naman. Kasi matagal na naghintay tayong lahat, yung ating mga kababayan naghintay na sana meron man lamang isang Martin Romualdez Saldico na makukulong, maghihimas rehas, pero wala. Wala tayong nakikitang mga mambabatas na nakulong, kundi si Diskaya lang, hindi naman yung mambabatas. Yan ang dahilan. Kaya bumulosok talaga ang mga ratings ni Mr. President. Kahit sa pagtitiwala, 48% ng mga Pilipino, mga kababayan, kulang-kulang po ito kalahati.
nating mga kababayan. Kung ako lang, magbibigay ng saktong opinion dito, mga kababayan, ito, sabihin ko, hindi ako naniniwala na 48% lang ng mga Pinoy ay walang tiwala kay Bongbong Marcos. Para sa akin, nasa 80 hanggang 90% ng mga Pilipino walang tiwala kay Marcos. Pagdating dito sa flood control scandal, karamihan ng mga Pilipino talaga, 80 to 90% walang tiwala sa kanya. Bakit? Bakit tayo magtitiwala? Wala nga naman napakulong ng mga mambabatas ng mga pinangalanan, kundi mga kontraktor. Yung ibang kontraktor lang, nagsoli lang ng pera, daan-daang milyon. Tapos, hindi na makukulong. Magiging state witness lang. Ganun na. Ganun lang, kadali, mga kababayan. Paano? Etong pinaka-big fish, tulad ni Saldico, tulad ni Martin Romualdez, magsoli yan ng bilyon-bilyon. Makukulong pa ba? Hindi na. Magiging state witness na. Buti sana, lahat itong mga state witness na ito, magkaisa, iisa ang sasabihin nilang mastermind, walang iba, kundi si Marcos. Hindi rin naman mangyayari yan, mga kababayan. Kaya bumawi na lang po yung ating mga kababayan sa survey na sinasabi nilang wala silang tiwala sa presidente. Kayo, ako, tayong lahat, walang tiwala kay Mr. President na meron siyang mapapakulong o matugunan niya. O etong flood control scandal na ito, wala. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit, mga kababayan. Wag na ho tayong aasa na merong mapakulong. Hanggat si Marcos pa ang presidente, walang mapapakulong na mga nabanggit na mga mambabatas na naging sangkot dito sa flood control na ito. Kaya sa ngayon, mga kababayan, patuloy lang po tayo sa pagsasabi ng katotohanan kung anuman ang mga nalalaman natin, mga nakikita natin sa balita, mga sinasabi ng iba pang mga mambabatas tungkol dito sa flood control scandal na ito. Natatabunan na nga halos no? Natabunan na nga ng impeachment, mga kababayan, yung flood control scandal na yan Oo, magbubukas ang Senado. Pero, ang tanong, maging tapat kaya ang Senate Blue Ribbon Committee, mga kababayan? Maganda ang komite ng Blue Ribbon Committee. Pero, ang chairman, maganda ba? Oo, maganda siya. Maganda siya. Pero, yung kanyang pagiging chairman, ewan ko lang. Kung hindi ba siya magiging bias sa gagawing investigasyon nitong pagbabalik ng Senado, mga kababayan. Sana hindi siya maging bias. Sana tumbukin nila kung sino talaga ang mastermind, hindi yung mga pipitsugin lang, mga kontraktor lang. Hindi yan kasi ang gusto natin Kundi yung mga pinangalanan ni Gutesa, pinangalanan ni Saldico, kasama yan si Saldico sa tumbok natin na maipakulong. Pero nasaan na si Saldico? Napakansila ba nila ang pasaporte? Hindi. Si Harry Roque, hinahabol nila. Pinakakansila nila ang pasaporte. Pero yung kawatan, may nabalitaan ba tayo na pinakakansilin nila ang pasaporte ni Saldico? Wala. O, nasa na ngayon si Saldico? Diba? Nanahimik na pagkatapos na ibunyag lahat. Hindi na natin alam kung nasan siya ngayon. At higit sa lahat na katanungan, mga kababayan, nasaan ngayon si Martin Romualdez? Hindi na po natin siya nakikita. Hindi na po natin siya naririnig. Nasaan na itong mama na ito? Baka isang araw, magulat na lang rin po tayo
na, oy, wala na si Martin Romualdez sa Pilipinas, kasabihin nilang, tumakas na kuno. Ha? Tumakas na kuno. Pero ang katotohanan, baka pinatakas pa. Di ba, mga kababayan? O eto, meron pa isang video tayo panunuorin, mga kababayan. Ito ho yung mga isa sa naging pahayag ni retired Brigadier General Virgilio Garcia, mga kababayan, tungkol po sa pag-withdraw ng suporta kay Bongbong Marcos nitong si Colonel Munggaw. Panoorin po natin. Ito na po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin itong si Colonel Odi Munggaw. Yung kanyang sinabi at kung ano ba ang repercussions ng kanyang sinabi. Hayaan po ninyong basahin ko verbatim yung kanyang message na pinadala niya privately in a group chat of Masons. In other words, meron pong unwritten rule that that is supposed to be between brothers only. Secret po yun hindi yun public. Okay, so this is what he said. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. May the peace and blessing and mercy of God be upon us all. Effective today, I, Colonel Odi Munggaw, ODAS 10933 Infantry, MNSA, Philippine Army. With 34 years in active service, reaffirms my support to the Armed Forces of the Philippines and the state as mandated by the Constitution. As a Filipino, I am respectfully withdrawing my personal support to Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as a nation. Sa group chat po ito ng mga Mason, pinadala. Okay, it was not public. The first thing I did was ask, tanong mo nga, tignan mo nga, sabi ko kung nasa wall ni Colonel Odi, yung kanyang declaration. If he intended this to be a public declaration. Hindi po. It's a private message among brothers. It's a personal expression guaranteed by the Constitution. Okay? So, ang tanong po is, did he thereby commit a crime? Did he violate any armed forces regulation? Sa akin pong pananaw, no. Sabi ko nga po kanina, it is a personal expression guaranteed by the Constitution. Kanya lang po yun While reaffirming his loyalty to the Republic and to the Armed Forces of the Philippines, he is withdrawing his personal support to a person na sa kanyang pananaw ay wala ng moral ascendancy to lead us all. Marami po kasing issues kay Presidente, ayaw niyang harapin ng tumbukin niya talaga. Number one, nagda-drugs ka ba o hindi? Pa-hair follicle ka tapos ang usapan. Mastermind ka ba ng nakawan? Okay? Mastermind ka ba ng nakawan? May kinalaman ba yung pinsan mo? Harapin mo. May allegations May allegations against your cousin. And to yourself, Mr. President. Harapin nyo yun. Take them to court. Doon sila magpaliwanag. Do not brush aside evidence. Hindi po totoo na walang bisa ang statement ni Saldico, mabisang-mabisa po yun. It stands. Kaya nga po negative trust rating nyo overall. Pero dito po sa NCR, negative 8 po kayo. That is a manifestation, very clear manifestation of loss of trust of the Filipino people sa iyo. The only way to regain it, face the issue.
yes, you have to face the issue. Yung po sinabi ni Gutesa, corroborated by the statement of Saldico, lahat po yan, totoo. Yung statement po ng pinsan mo, yes. All of this, ito po ang mga basihan sa aking pananaw kung bakit sinabi ni Colonel Bungaw na wala na akong tiwala sa Pangulo. I do not support him anymore. At dahil po sa maling pag-aakala ng mga nangaka-uniforme na hindi sila pwedeng maglahad ng kanilang sariling personal na opinyon, ng kanilang paglahad ng kanilang suporta, hindi po natin alam kung gaano karami yan, kung gaano kalawak. Pero tandaan po ninyo, nung nakaraang eleksyon, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa uniformed personnel. That in itself is a declaration of trust, of support. Yan. Ito lang po ang sabihin ko sa inyo. Si Colonel Odi Mungaw, kung inyong dinitine, hindi po yan sumuko, yan ay nag-report for work, report back for work kasi naka second break po yan sa Christmas break. So when he reported back for work, he did not surrender. It was not surrender, it was reporting back for work. At kung siya po ay inyong dinitini ngayon, do not forget, he has the right to remain silent. He has the right to counsel of his choice. And if he cannot afford one, he should be provided with a lawyer. And never forget that if he is now under custodial investigation, if he is under detention, if he is being detained and is undergoing custodial investigation, he has the right to be assisted by counsel all the time. Anything you get, any evidence you secure from this investigation you are conducting internally, tandaan po ninyo, is going to violate Republic Act 7483. Matindi po ang penalty ng RA 7483. So you better do it right because the repercussion will be personal to those who are detaining him, to those who are violating his rights. Bigyan po ninyo ng pagkakataon. Hindi naman po nagkasala, wala naman po siyang crime. Wala rin po siyang binayolate. Ang may nag-violate po yung brother Mason namin na nagkalat ng private message na yan. Alright, so hindi po ninyo malalaman dahil kinikitil ninyo yung karapatan. Huwag po ninyo sabihin ang armed forces is sui generis because being a sui generis organization will not allow you to violate constitutional rights of every citizen. Naka-uniforme man po ang sundalo, ang pulis, lahat ng uniform personnel. They remain a Filipino and they remain covered by our Constitution. They have rights. Those must be protected. Those must be at all times be honored. Kaya po, tandaan ninyo, any evidence you have pursuant to a custodial investigation without the lawyer of his choice, without assisting him, they are not admissible in evidence and therefore you cannot sanction Colonel Mungaw. Yun lang po, may 2 cents worth. Maraming salamat po sa inyong lahat.